Mula sa matataas na bundok, hanggang sa kasulok-sulukang gubat, ultimate dream namin na ma-document ang amazing landscapes. at incredible wildlife dito sa Pilipinas. Ako si Dennis, At ako naman si Celine, kasama ng aming mobile home na si Eli the Camper Van. kikilalanin at susubukan naming tunghayan ang lahat ng magic na meron tayo. Ito ang aming mga adventures. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! 2024, maraming salamat sa palaging pagsama sa amin. Ayan. 2023! Yes! Big shoutout kay Albacaon na palagi sumusuporta sa amin. Shoutout sa iyo. Sana masarap ang ulam mo. Palagi. Okay, kung nung last episode, sinare sa inyo ni Dennis yung top 10 landscape photos of 2023. For this episode, bagong taon, share ko yung top 10 wildlife photos na nagawa ko throughout 2023. Ano kaya yan? Ito na. Ito naka-order yung sa akin. Yung kay Dennis hindi. Sa akin naka-order. So start tayo sa number 10. Sobrang ganda nitong image na to. Yes. Grabe. So ito yung gray streaked flycatcher. Meron nang bumili ng print nito. So salamat sa pagbili ng print. Pagbili ng print na to. Nasa kanya yung first edition and 50 copies lang yung piniprint namin. Yes, kada images. Kada images. So nasa kanya yung una. Yan. Favorite ko to kasi para siyang Disney princess. Ganda, nasa kanya yung ilaw, tapos ang ganda ng background. Yun. Mahirap siyang picturean na maganda tong ibon na to kasi gray siya eh. Pero dito, kitang-kita mo siya. Natatandaan ko to sa Camiguin. Sa Camiguin. Nung naglakad-lakad tayo nito. Oo. And ayun, sobrang nadalian ka dito kasi nakatambay lang talaga siya diyan eh. So yung behavior niya na lilipad, gahabol ng food. Tapos babalik siya. May video pa nga yan. Sobrang astig neto. Yes. Ang ganda. Oh, next na ba yan? Next na. Ano sa tingin mo? Number 2? Wala akong idea. Pang 9. Tada! Ito yung Leucocoprinus burn-brownie na yellow, natatawag ng yellow parasol. So nakita namin to sa Sorsogon sa isang talisay. Yan. Favorite ko siya, itong particular na image na to dahil doon sa colorway. So nandun yung yellow, fungi yellow, nandun yung moss green, tapos yung brown, termite brown. Brown ng anay, tapos yung bluish black ng bark ng talisay. Ganda. Favorite ko yan. Dito sa adventure na to, relaxing din tayo. Oo, relaxing na. Nag-picnic date. Picnic date tayo na to. Astig. Ganda ng spot na yon. Sobrang tahimik lang din. Itong mga papakita naming images, nasa description sa baba yung kada episode. Kung ano yung adventure namin behind these images. This image, yes. So, yan. Kung gusto niya lang na balikan. Pag sinabing wildlife, hindi lang animals, hindi lang plants. Kasama rin syempre ang fungi. Fungi, flora, and fauna. Yes. Third? Pang 8. Pang 8? Tingnan Okay, kasi. pang 8. Okay, sorry. 8. Apo sunbird na picturean natin sa Mount Dulang-Dulang. Yeah. So proud ako sa image na to kasi not a lot of birders or bird photographers nakikita si Apo sunbird dahil high elevation bird siya. So perfect combination na mahilig kaming mamundok kasi nakikita namin yung mga ibon na hindi nakikita ng mga regular birders. So isa nga doon yung Apo sunbird.
So, kailangan mo mag-hike na to. Oo. Tapos, itong Apo Sunbird, dun kung saan nagpalipad ng drone si Dennis dun sa isa niyang photo ng Mount Kitanglad Range. Nandun lang sila. As in, katabi lang namin sila na pabalik-balik. May kinakain kasi silang mga halaman around that summit, that viewing deck. Tapos pabalik-balik lang sila. And yun, sobrang nice na makita sila up close. Ang lapit mo neto. Oo. Kaya ang bokeh nung background. Tsaka kita yung details. Details niya. Ang ganda. Pag gusto nyo ng print niyan, available naman. Email nyo lang kami. Sobrang makakatulong sa amin yan. Wala pang bumibili ito. So kung kayo yung unang bumili, nasa inyo yung number 1. Next, pang 7. Nakakita na. Oh! Nice. South Philippine Dwarf Kingfisher. 2023 ba to? Oo, 2023. Kasama natin ang The Kindred Spirit. Tapos, syempre, ang nag-invite si Miguel, yung friend namin, si Dr. Miguel De Leon. Itong part na to, si Dennis yung nagtuloy kasi hindi ako nakasama nung bumalik sila. So, siya yung naka-witness nung pag-pledge na maraming hindi nakaka-witness. Kaya sobrang swerte. May video yun. So, pag gusto nyo mapanood yung video nito, ang ganda nito. Isa sa mga pinakamagandang ibon for me sa Philippines, itong South Philippine Dwarf Kingfisher. No? Very tiny bird, pero kitang-kita kasi pink na pink. Tapos ganda. Green in a forest. So, ang ganda-ganda niya. Astig. Fungi again. Fungi. Gusto ko to kasi unang-una, naging mas interested ako sa fungi this 2023. And ito yung unang fungi na napicturean ko ng maayos, tong handsome club fungus. Una ko siyang nakita, paakyat kami ng Mount Hibok-Hibok, tapos akala ko ugat lang. Tapos sinabi ni Gloria, yung guide namin, na hindi, ano yan, fungi yan. Tapos, yun, nung nakita ko siya sa trail ng Mount Dulang-Dulang, pinicturean ko na siya. Kasi ang ganda niya, para siyang flames na nag-freeze. Tapos, ang dark pa nung background, no? Tapos nakaka-catch siya ng light. Yes, tapos orange na orange. Ganda. Para talaga siyang apoy. Favorite ko yan. So, kung sa akin, drone images ang 2023, sa'yo, fungi. Yun ang theme ng 2023. Fungi 2023. So, bago tayo pumunta sa top 5, ayun, gusto ko lang balikan yung tatlong New Year's resolution ko nung nag-start yung 2023. Yung una, tungkol sa health, magbawas ng chichirya. O, kasi nung naalala ko, nung besperas ng New Year nung 2022-2023, sumakit yung tiyan ko kasi ang dami kong kinain na... Nabigla yung katawan niya. Puro chichirya yung kinain. So, hindi porket vegan ay healthy. Yung proof nun kasi mahilig ako sa chichirya. Tapos nung may time pa na nasa Camiguin kami, tuwing nagre-resupply kami, laging may mga chichirya. Tapos yun, sabi ko for 2023, bawas-bawas. And nagawa ko naman. Di ba? Tama. Tsaka hindi na tuwing nag-grocery, laging may chichirya, hindi na. Tama. So, check yun. Tapos yung pangalawang New Year's resolution ko is to reach out and build a community, create a community, na nagawa rin naman namin kasi nagkaroon tayo ng mga partners na sumuporta sa atin. Nandiyan ang Raptor, ang Lowpro, ang Benro, tapos ang EcoFlow. So, ang Altitude Digital. Yan, nasuportahan nila tayo na minsan kailangan mo lang mag-reach out. Tapos, maraming salamat sa pagsama sa amin sa 2023. And syempre sa inyo, yung mga nanonood sa amin, yung mga nangungumusta sa amin pagka hindi kami nag-upload. Ramdam namin yung supporta ninyo. And proud na proud kami sa community natin.
Ngayon, mas hinahanap na namin yung balance para hindi kami maumay sa paggagawa ng video. Yun, tuloy-tuloy lang tayo this 2024. Yes. Tapos yung third, tungkol naman to sa creativity. Para syempre, yung goal nga natin is mapakilala yung kung anong magic na meron tayo sa Pilipinas. Kaya nag-decide ako na to go on TikTok. Kahit na parang ayoko mag-TikTok ganun. Meron kasing parang ano bang tawag doon? Misconception na pag TikTok ay puro dance. Oo, na puro lang, joke, diba? Fun pabebe, lang. Oo, pabebe, ganyan. Pero, nandun kasi yung audience din na gusto naming ma-reach, na yung mga kabataan, na para mas makilala nila yung biodiversity, yung wildlife na meron tayo. So, I went into TikTok. Yun yung creative New Year's resolution ko for 2023. And yun, happy ako kasi na-push ko siya. Sobrang successful. Grabe. Tapos hindi din siya ganun. Kumukuha ng time, no? Kumukuha ng time kasi cellphone lang eh. Cellphone lang. Tapos, masaya ako kasi maganda yung reception sa TikTok. Ganun, kahit na may pangilan-ngilang mga nakakalokong mga comment. Pero sinasabi nga ni Dennis na ilan lang yan, mas marami yung nakaka-appreciate. So, yung tatlong na New Year's resolution, check. Sana yung next na maging New Year's resolution ko yung mapanindigan ko din ulit. Yes. Yeah. Palakpakan tayo, palakpakan. At balik na tayo sa ating top 5. Top 5 na? Top 5 na. Ano kaya? Teka lang. Alam ko yung pangalan nito eh. Black and Cinnamon. Oo. Oh, tama. Kasi yun. Ay, hindi ko kinabasa. Ayun. Black and Cinnamon Fantail. Yan, napakarami nito sa Bukidnon. Particularly sa Singcona, na isa sa mga favorite na places namin sa Bukidnon. Napakalikot nitong ibon na to. Hirap niyang mapicturean ng maayos. Tapos, gusto ko tong image na to in particular kasi unang-una nakafocus yung ibon. sobrang likot niya, achievement yun for me. And then, medyo maingay din kasi siya. Tapos, pag tingnan mo, parang you can hear a picture you can hear. Tapos parang may kilay pa siya na galit siya, no? Yung yun. white na sa bandang taas ng mata niya. Astig. Favorite ko yung mga fantails kasi yung spark bird ko, si Kimpy. Yung Philippine pied fantail. So pag sinabing spark bird, yung spark bird yung ibon na nakapag-interest sa'yo na mag-birding. Astig. Next, pang 4. Nabasa ko na. Ayan. Liang Cave. Liang Cave. Yung Liang Cave sa Gubat, Sorsogon. Yun, gustong-gusto namin tong lugar na to kasi, parang simple lang niya, pero if you pay attention, sobrang ganda niya, ang daming ibon. Hindi namin inaasahan yan. Nakapag-document kami ng ibon dito. Tapos, may magandang malaking dao. Tapos, ang ganda rin ng tubig. Very memorable din itong lugar na to kasi nung second time na pagpunta namin dito, kasama na namin yung mga magulang namin. Yes. Sinama namin dito. Ayun, nag-enjoy din naman sila. Sobrang accessible lang niya. True. Tsaka alam mong hindi exploited. Parang ganun, hindi pera-pera lang, alam mo. Basta hidden gem siya. Oo. Pagka nasa Sorsogon, napakadali lang niya mapuntahan. Puntahan niyo to pag napadpad kayo sa Sorsogon kasi sobrang saya. Pero I've heard na pag umuulan, medyo murky yung waters. Nagmamurky yung water kasi sa gilid niya, yung lupa, pumupunta. Pero pag pumasok ka sa loob, hindi clear yung tubig. Pwede pasukan yung cave doon. Pero maikli lang yung cave. Maikli lang din. Okay, third. Balik Mindanao tayo. Yan. 2023 din doon, nung binabalikan ko yung mga photos ko nung
Sabi ko, 2023 lang din ba to? Ang daming nangyari and yun, grateful ako for that. Yun, itong pang third, syempre sa favorite naming lugar sa Camiguin. Isa sa favorite naming lugar sa Camiguin. Sa Daos/Haruhay, yung place ng aming friend na si Potpot. Pot, miss ka na namin. Balik kami dyan soon. Yun, ito. So, beachfront yun. Tapos may mga puno ng bitaog. Then, parang naligo kami sa CR nila Pot, ng Daos. Yun, nakita ko, ang daming fireflies dyan sa puno ng bitaog. So, sinuruan ako ni Dennis kung paano siya picturean at paano i-post process na mapakita na ganyan siya. Yan, mga fireflies yan. So, naglinya yan kasi long exposure na. Napakahirap niyang mapicturean talaga na tuldok lang siya kasi sobrang liit lang din ng liwanag niya. Ayun, ang astig lang. Pagkakatanda ko dito, kakababa lang natin sa Mount Hibok-Hibok nito eh. Tama. Diba? 3 days, 2 nights tayo sa... Ay, tama ba? Oo. 3 days, 2 nights sa Mount Hibok-Hibok ng Camiguin. Pagbaba namin, diretso dito sa kaibigan namin, kila Potpot. Yan. Yes. Kaya pagka mapunta kayong Camiguin, sa likod lang nung airport ng Camiguin, may magandang... Matutuluyan. Matutuluyan. Yan. Dami ring... Beachfront. As in, konting tumbling lang, dagat na. True lalo. Tapos tahimik pa. Yes. Favorite spot din namin. Yung firefly sa Bisaya, aninipot. Sa Tagalog, alitap-tap. So, ang sabi nila Pot, bare months daw mas marami. Tama ba? Ayun ba yung pagkakaalala? Oo, mga December. Kasi na-picture na namin to January na, parang mid-January. Pero at least meron pa rin. Ang dami pa rin nila, grabe. So, pag nandun kayo, pwede lang kayong mag-firefly watching. Sobrang nakaka-relax. Tapos, background nyo yung agos nung dagat. Ay, yung waves. Yung waves ng dagat. Tapos kung mapapansin nyo dito, meron pang mga lights. Tinanggal na yan ni Pot para, talagang dark talaga. Kasi mas healthy for the fireflies na walang artificial light. Tama. Second na. Top 2. Top 2. Hindi ko nabasa. Hindi ko nabasa. Ano sa tingin mo? Trees, fungi, or animal? Fungi? lang yan? 2023 lang yan. Kababalik lang natin ng first time na pagbalik natin ng Bulusan after Mindanao. Second image mo ng bleeding heart. So, napakaganda ng kwento nito kasi naglakad lang kami. Hindi pa nakaset yung isip ko na magbe-birding, na magpipicture ng birding. Pero syempre, daldala yung camera. Sa Bulusan Lake. Sa Bulusan Lake. Tapos, pagdating namin dun sa mismong entrance ng lake, kasi meron pang daan, di ba? Kung napanood yung ibang video na naglalakad kami bago mapunta dun mismo sa gate, sa lake. So, pagdating dun sa gate, pumasok kami, sabi ng isang guide na nakaupo dun sa mga benches, sabi niya, kita niyo yung yung Luzon, yung bleeding heart? Ko, parang ako, Tingnan baka nandun pa. Di kami, balik kami. Hello, tapos nandun lang siya. Tumutuka-tuka lang. So, ground bird kasi pala tong Luzon bleeding heart. Tapos nagulat, gunto ko, lapit niya. Dahil nga, ang tagal kong hindi nag-bird photography, ayun, medyo nabobo sa pag-picture. Sobrang taas ng ISO nito. Tapos yun, buti na lang medyo decent pa rin yung itsura. Kinaya ng topaz. Yan, grabe. Favorite ko talaga. Bihira kasi yung picture nito na hindi nagne-nest. Yung karamihan ng photos is either nagne-nest or yung tinrap. For research din syempre, hindi for poaching. Tapos yun, nung pinost ko to sa Birdwatch Philippines community, may nag-comment na admin na parang best photo ng species na to, yun, in the wild. Grabe. Kahit alam ko, pagkakatanda ko noon, ang iingay din ng mga motor na dumadaan doon no? Kasi talagang along the way. Nasa road lang talaga siya. And pataas yung road na yun. So talagang yung mga paakyat na sasakyan, mag-iingay talaga. Pero siya, tuka lang siya sa gilid. Isang indication na hindi siya sinasaktan dun sa lugar. Dito ay nag-overnight tayo. So,
dalawang beses natin, yung sa kinabukasan pa dapat natin planong hanapin siya. Pero Nakita natin agad. buti na lang dala mo yung camera mo nun. Oo nga. Sana mabidyohan natin siya kasi nung bibidyohan na namin, umalis na siya. Oo, ang tagal daw. Ang tagal mo. Pero ang tagal niya nandun. As in, mas matagal lang yung pagsiset up. Sa sobrang tagal na hindi nakapag... Nabano ba? No. Yun. Tapos nung the next day, nag-umikot na tayo dun sa lake. Nakita din ulit natin siya. Yun, palakad-lakad. Pero malayo na. No? Pero di na picture. Around yan, Bulusan Lake. Pero yun, sobrang proud ako sa photo na yan. Astig. Yes. So, number 1 na tayo. Teka. Number 1. Wala akong maisip na Plant ba to? Sige na nga. Plant, fungi, o animal. Sige na nga. Pakita na natin. Yan. Ganda nga nito. Isa sa mga pinaka-interesting na fungi para sa akin, itong bird's nest fungi. Dahil, unang-una, mahilig ako sa ibon, mahilig ako sa fungi, tapos parang pinagsama siya dito sa isang fungi na to. Grabe. Yun. Kaya siya sinabing bird's nest kasi parang pugad, tapos may mga itlog. Pero dito sa photo na to, para siyang mga pearls. Para siyang pearls. Ang astig. Ang funny nito kasi ang ginagawa na sa episode na to yung nag-bike kami. Around Sorsogon. Para maganap ng native trees. Native trees and plants. Native plants. So plants talaga yung hinahanap namin. Tapos nung nangunguha ako ng mga buto ng nyog ng ficus pseudopalma, yung nyog-nyogan. Nahulog siya dun sa parang kanal. Pero walang tubig, di mo madumi. Beside the road lang. Tapos may raming fallen na branches. Tapos nakita ko, uy! Bird's nest fungi. Okay. Tapos sobrang liit lang yun. Hindi ko yung na-expect na mas malaki pa yung kuko ko sa kanya. And yun. Mas malaki pa yung piso. So makikita nyo dun sa video na yun, may piso na katabi yung image. Mas makikita nyo dun yung kung gaano siya kalaki. Gaano siya kaliit pala. Kaya buti, masaya ako na nakaya nung wide/macro lens, no? Ibig sabihin, gusto talaga ipakita ng universe sa'yo to. Kasi, nahulog dun sa spot mismo, sa area, yung kinukuha mo. So, kung hindi siya nahulog, hindi mo siya makikita. Kaya nga Ang astig lang. Sobrang astig yan. So, ang ganda. Available sa print to. Nakko. Ganda. Ayan. So, that's my number 1 wildlife photo of 2023. Yun talaga yung pinaka-favorite ko sa lahat. So, sa 2024, sobrang handa ka na sa mga fungi na makikita mo. Kasi, yung ginawa namin nung anniversary namin, Nag-exchange gift. Nag-exchange gift kami. Gamit ang mga naipon namin dito sa YouTube. Kumuha siya ng macro lens. Yes. Yan. Para legit macro lens na yung gamit. Tapos sa akin naman, gitara. Ayun. Sana makapicture pa tayo ng mas maraming fungi and flora and fauna. It's 2024. It's 2024. So, comment down below. Meron ba kayo naaalala na kuha ni Celine? This 2023 na hindi nakasama sa top 10. Yan. Comment down below. So, ano yung favorite nyo sa top 10 niya? Ikaw Ako, ba? ang favorite yung yung first mo nga. Ang ganda nun. Astig yun. Astig yun. So yun, maraming salamat sa pagsama, sa panonood sa last episode namin ngayong 2023. Sana ay nasa maayos na kalagayan kayo at ang pamilya nyo, ang kalusugan nyo ay maganda rin. Ayun, huwag nating kalimutan magpasalamat sa universe. Take care of each other. Maraming salamat sa panonood. At kita-kits sa 2024! Yay! Bye-bye! Bye! Happy New Year!